So mga master, may ito troubleshoot tayo ditong isang machine, no? Ang problema nito, ayaw siya mag-automatic paakyat. So nagka-problema sa pag-akyat ng lifting device. So ang ginawa ng kapalitan ko dito, kung makita nyo, minamanual ng operator. So naglagay sila ng selector switch ng manual para ang nangyayari, manual na yung pag-akyat, pero yung pagbaba nito automatic to, pati yung pagpupus ng product ay automatic din. So ang problema lang talaga nito ay yung pag-akyat, naka-manual. So itong makina na to ay naka PLC to, pero hindi siya naka HMI. So lumang machine kasi to. So naka push button lang siya kung makikita nyo. So itong sensor na to, may dalawang sensor doon, tsaka may sensor pa to sa baba. May 5 safety sensor to na konektado sa pag-akyat ng lifting device. So dito sa electrical cabinet, kung makikita nyo, may isang BFD dito. So sinubukan daw nila tong i-drive ng ibang BFD. So medyo makalat talaga yung wiring dito, kasi nga kanina pa nila to sinubukan din na ayusin para mag-automatic, pero yun nga, hindi nila nadali, no? So yung BFD pala ng lifting device ay nandun sa ibabaw, kung makita nyo. So may dalawang wire dyan, na yan yung wire na pumupunta dun sa selector switch. So kumuha sila ng positive 24 volts na nanggagaling sa BFD mismo ng lifting device. Tapos yung return yan ay pumunta sa terminal 18. So gina-jumper nila dyan, kaya umaandar siya ng manual pataas. So yung timer ay, kung makita nyo, ay umilaw. So ngayon ay nag-check ako ng mga safety sensor na konektado sa lifting device, yung pag-akyat. So itong unang sensor na tinicheck ko, okay. So ito yung pangalawa, ay okay din. So dito may i-check pa akong dalawang sensor dito. Ayan, kung makita nyo, kumikislap-kislap naman yung number 6. So ibig sabihin okay yung sensor, yung safety sensor. So may isa pang safety sensor na ipapacheck ko. Sabi ko yung kabila pa. So ito yung number 7. So walang problema sa safety sensor. So mga master, ito yung electrical diagram ng lifting device. So dito wala ka makikitang relay at saka yung timer. So dito breaker, BFD, dan push. So diretso sa motor. Tapos may brake resistor siya. Tapos may isa siyang safety, ito yung contactor to. Tapos yung nagpapagana ng contactor, itong coil nya, A1 at saka ito. So wala ka makikita ditong relay at saka timer. So yung magpapa-start lang talaga sa kanya ng forward ay itong terminal number 18. So ito yung mag-a-up sa kanya, itong Q2.2. So dapat magkakaroon to ng 24 volts to para aakyat siya, maglilift siya upward. So dumaan ng safety pa yan, so bago pumunta dito sa terminal 18 na to. So ito yung lift up Q2.2. So ito yung wire na 412, yung dinaan ng timer. So doon sa actual na doon na wiring doon, itong 412 na to, dumaan to ng timer, ng output sa nakalagay to sa terminal 18 ng timer. So pagkatapos ng timer, pumunta siya ng limit switch. So bago siya pumunta dito sa inverter na Q2.2. So ito talaga yung magpa-start sa kanya. So dumaan lang siya ng limit switch. So isa to sa safety niya, left up. Ito naman left down, pababa. Ito naman paangat. So nagka-problema sa pataas. So sa pababa walang problema, sa pataas lang. Kaya nangyayari nga, ito tinanggal ko to. Kahit tanggalin mo yung relay na yun at saka timer na yun, diretso mo yun dito. Kasi ito talaga yung original wiring talaga. So wala siyang relay, wala siyang timer. So dito ang ginagawa ko dito, so tinanggal ko yung timer. So hindi ko na pagaganahin tong timer na to kasi nakita ko na dito nagkakaroon ng problema. So walang output yung timer. So ngayon itong
black na wire na to, ito yung 412 na wire to, yung papuntang limit switch, no. So idiretso ko siya dito sa relay. So relay na lang ang dinaanan niya. So yung dating electrician kasi nito, dinaan niya sa timer kasi nga gusto niya sigurong i-delay yung on delay yung pag-akyat. So ngayon tinanggal ko na yung timer na yan. So makita niyo yung wiring, yung 412 na yan diretso na sa relay. So yung hinawakan ko na wire na yan, yung blue na yan, yan yung galing sa PLC output module. Yan. So yan dapat yung padiretso sa limit switch. So ang ginawa, dinaan ng relay at saka timer, no. So kinansel na natin yung timer. So kung makita nyo, tinanggal ko na yung supply ng timer, kaya hindi na gagana yan. So ngayon susubukan ko nito, patatakbuhin yung machine na naka-automatic. So magkaalaman. So ngayon ay naka-automatic yung machine. So kung makita nyo, may bago tayong paleta. So ngayon ay umakyat siya ng automatic, no. So naka-automatic na tong machine ngayon. So hindi siya naka-manual na. So itong manual na to ay hindi na to pinapagamit sa operator. So hindi na niya ginagamit yan. Ngayon titingnan natin yung pag-release nito kung aakyat ba siya. Kasi ngayon hindi na ginagamit ng operator yung manual na yon. So kung makita nyo, umakyat siya ng automatic. So yung operator ay nakaupo na lang ngayon. Relax na si operator, so hindi na siya nagmamanual. So kanina kung makita nyo ay nakamanual na siya. So ngayon ay okay na daw. Nakapagpahinga na daw siya, no? Kasi automatic naman talaga tong machine na to. So yan, pag yung sensor na yan ay walang nakakita, magre-release yan ng product, magpupus yan ng automatic. So ngayon titingnan natin kung aakyat ba siya ulit ng automatic. So ngayon automatic na talaga siya, no. So itong sensor na to, ito yung nagpapa-stop sa kanya. Pag nakadetect na yan ng product yan, ay okay na. So dito ay tinatanggal ko yung selector switch na nilagay nila na manual kasi hindi na to magagamit eh. Tatanggalin ko na to para hindi na rin to abala sa operator kung ano ba to. So takpan ko na siya ulit. Kasi okay na, kung makita nyo ay naka-automatic na yung machine.